Magandang hapon po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo't lalo na sa ating mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, sa ating mga OFW na mga ka-DDS, lahat po ng mga sambayan ng Pilipino, mga ka-DDS supporters, mga maisog supporters, at buong sambayan ng Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, The Commentator. Marami pong salamat in advance sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay sa ating programa. In behalf sa pagsuporta po natin sa ating PRRD at sa ating VP Sara Duterte. Itong programang ito ay bilang suporta sa ating dating Pangulong PRRD at sa ating kasalukuyang Vice President VP Sara Duterte na kanila pong pinipersecute. Pilit po nilang pinagsisira ang mga Duterte family. So ati po yung talakayin itong talakayan ngayon po. About po ito sa statement ni VP Sara Duterte na yung sinasabi niya na pag once daw po siya ay pinapatay o namatay, ay mayroon na daw siyang kinakausap na tao na re-resback sa tatlong persona na kanya pong binanggit, si Lisa Marcos, si PBBM at si Martin Romualdez. So yan po ay ipapaliwanag natin mamaya, kasi po sabi po ng oposisyon, isa daw po yung grave threat or active threat laban po sa ating presidente. So ipapaliwanag natin yan mamaya, mga ka-DDS, kung bakit hindi po yan matatawag na grave threat or active threat laban po sa ating Pangulo. So muna tayo dito, manood po muna tayo sa interview nitong interview ni Karen Davila kay political analyst Ronald Llamas. Kasi po ito si political analyst Ronald Llamas, isa po itong political analyst ni Marcos. Bakit nasasabi natin na ito po ay political analyst ni Marcos? Kasi po ang kanyang mga opinion ay lahat po pabor, panig kay PBBM. Kaya po ito po ang sinasabi nila na hired trolls ni Marcos. So isa din po itong suki ng mga oposisyon ng ABS-CBN, itong si political analyst Ronald Llamas, kasi po palagi po ito nilang kinukuna ng panig, mga opinion about political issues. So makinig po tayo sa kanilang interview ni Karen Davila. All right. So I read that, and you're right. The mainstream media all over the world actually did cover it, and even showed the video of Vice President Sara Duterte. So I want to ask you this. This is very So umabot na po sa ibang bansa sa buong mundo yung statement ni VP Sara Duterte, yung sinasabi niya na pag siya po ay napatay or pinatay, mayroon na po silang kinakausap na tao para po rumisbak sa tatlong persona. Since it's very signature of Duterte, right? So former President Duterte would do the same thing. Patayin ko kayo, sampalin ko ang negosyanteng to pag nakita ko sa mall. Minura rin niya si Obama. Kumbaga, itong threats to kill is even former President Duterte, we were being convinced that ganyan lang siya.
accept it, di ba? The supporters of former President Duterte, sinasabi noon, hindi nyo naman siya kabisado magsalita, ganyan lang yan talaga. To the point for 6 years, we were all conditioned to accept that kind of language. So I wanna ask you, what if itapon ulit ito ng supporters? Hindi naman banta yun eh. Sinasabi lang niya yun in defense na kung siya ang patayin mo sila. Yun ang sabi ng Vice President. Why should it be taken seriously? Well, So tayo po ang magbigay po ng opinion. Bagong ito si political analyst Ronald Llamas. So ati pong sariling opinion based on our common sense. Hindi yan po threat. Hindi po yan active threat or hindi po yan grave threat. Kasi po klarong-klaro sa statement ni VP Sara Duterte na kung, mayroon po kasing kung, what if, sa in English pa, what if, kung may papatay sa akin or kung ako po ay papatayin, mayroon na daw siyang kinakausap na re-raise back. So, hindi po yan grave threat. Hindi po yan active threat kasi po isa po yung warning. Matatawag po natin na yan na warning para po hindi to stop the crime. So for example po, kagaya po ng mga statement ni PRRD. Kasi sabi po niya, huminto kayo sa droga, huminto kayo sa krimen, sa paggawa ng krimen kasi kung magpapatuloy kayo, papatayin ko kayo. So yan po ay isang example. So tanong po, yan po ba ay isang active threat or grave threat sa mga kriminal? Sa mga tao? Hindi po. Isa po yung warning, isa po yung paalala para po ma-stop sa paggawa ng krimen. Ang layunin po niyan ay to stop the plan of crime. Yan po ang layunin. Hindi po yan threat, hindi po yan grave threat kasi ang layunin po yan ay isa pong paalala, warning para to stop the crime. Para po huminto kung sino man ay ang nagpaplano na papatay sa kanya. Ayan po talaga ang talinghaga dyan. Yan po talaga ang target dyan. Yan po ang spirit ng kaniyang statement. Yan po ang layunin ng kanyang statement to stop the crime. Para po mahinto yung plano ng pagpatay sa kanya. So, isa po yung sampal sa mga opposition kasi po yung mga opposition po they are jumping to their conclusion na yan po daw ay threat, pagbabanta sa buhay ng isang pangulo. tawa kasi dahil sabi nga ni Senator Bato yesterday, that was a conditional threat. Natuwa ako rin. A conditional threat. Yung threat ay nakatali doon sa kondisyon na kung siya yung papatayin. Ang tawag ni Vice President, my murder. Ngayon, siguro kung simpleng threat yan, baka pagtawanan ng mga tao. Pero may Las Cañas testimony merong Matubato testimony sa ICC na yung Vice President ay kasama dito sa crimes against humanity. Lalo na nung siya ay mayor, nagpapapatay talaga siya. So, talagang siseryosohin ng gobyerno itong threat na ito dahil may ganong klaseng record, may ganong klaseng testimony sa ICC. So, ang tingin nila, hindi ito biro. Baka kayang gawin ito ng Vice President. Lalo na, nung panahon ng kanyang tatay, ang daming namatay. No, more than 35,000. So, kaya ang tawag nila, clear and present danger. No, dahil hindi siya empty. Napakahina po talaga ng utak ng tao.
ang kanilang pagkakaintindi at pagkakaunawa sa statement ni VP Sara Duterte ay isang active threat or deep threat or grave threat. Yan po ay mali talaga, kasi po maski na kahit na grade 1 or walang pinag-aralan or elementary lang graduate or high school graduate ay nauunawaan po ang kaibahan ng grave threat or deep threat. Ang pagkakaiba po sa statement ni VP Sara Duterte, kasi po kahit na hindi po abogado, kahit na ordinaryo na tao po ay nauunawaan ang kaibahan ng active threat, grave threat or deep threat sa kaibahan po sa mga sinasabi po ni VP Sara Duterte. Kasi po yung layunin ni VP Sara Duterte ay isa lamang, to stop the crime, para po hindi matuloy yung planong pagpatay sa kanya. Kasi po sabi niya, kung ako ay mamatay or pinapapatay, mayroon talagang tao na ako na kinakausap niya na nare-respect. So yan po ay isang lamang warning sa mga taong gustong pumatay sa kanya para po to stop the crime. So hindi po yan labag sa batas at hindi po yan crime at hindi po din yan death threat. Katulad lang po sa sinasabi po ni PRRD sa mga kanyang mga statement na huminto kayo sa pagdodroga, huminto kayo sa paggawa ng krimen, kasi po siya po sabi po niya, I will kill you. So is that a death threat? Is that active threat or grave threat? No, it is not. Just only a warning to stop the crime, para po hihinto yung mga kriminal sa paggawa ng mga pagpatay. So yan po ang meaning, yan po ang layunin ng statement ni VP Sara Duterte. So hindi po yan death threat. Si Pangulong Duterte, wala namang ganon, right? Pero ito, this is no joke. Exactly. Tapos, So sabi po ni Karen Davila, si Rodrigo Duterte daw ay wala daw ganong mga statement. So hindi po niya naalala at hindi po niya natandaan yung mga statement ni PRRD na nakasasabi lang po natin kanina, na parati po nating marinig sa mga statement ni Duterte noon na stop po sa droga, huminto kayo sa droga, kasi kung hindi po kayo huminto sa droga ay kaniya pong ipapatay or papatayin. So yan po ay hindi death threat, yan po ay warning at hindi po yan active threat, yan po ay to stop the crime. So hindi siguro po naalala ni Karen Davila yung mga statement ni PRRD noon. just a few hours later, kinabukasan, binawi niya. Hindi naman daw niya tinitreated. Alam naman, Karen. So mali po talaga yung pagkakaintindi ni political analyst Ronald Llamas, kasi sabi niya binawi daw po ni VP Sara Duterte kinabukasan. So hindi po binawi ni VP Sara Duterte ang kanyang statement, kung hindi po klinaro po niya, kaniya pong clarify na kung mayroon po kasing kung siya po ay mamatay or papatayin, mayroon po siyang tao na re-risk back para po sa kaniyang kamatayan. So yan po, klinaro lang po niya
political analyst Ronald Llamas. Mali po ang inyong impormasyon at pagdinig. Hindi po niya binawi kung hindi po klinaro po niya yung kanyang statement. Ating mundo ngayon, pag sinabi mo na at lumabas yan sa internet, nandun na yun forever, no? Nandun na yun forever. Kaya nga, pinapanood ko around the world, lumalabas siya. At medyo amazed yung mga tao, no? From the Middle East to Africa to Europe. They were amazed. Parang ngayon lang nila nakita ito. A sitting vice president threatening a sitting president with assassination. Whether sabihin mo pa, katulad ng sinasabi ni Senator Bato na conditional threat, hindi makikita ng buong mundo na yan ay conditional threat. Ngayon lang ako nakarinig ng gano'n, conditional threat. Coming from a former chief PNP, no? Chief PNP, no? So, now, my next So, political Llamas, hindi mo kasi maiintindihan kasi nandyan po kayo sa oposisyon. Ikaw po ay sinasabi nila na hard trolls ni Marcos. So, hindi mo talaga maiintindihan yung statement ni VP Sara Duterte na klarong-klaro po na kanyang sinabi na kung siya po ay mamamatay or pinapatay, siya po ay re-risk back. Mayroon po siyang tao na re-risk back. So hindi yan po death threats sa mga tao na kanya pong tinutukoy. Yung 3 tao na kanya tinutukoy ay hindi po yun death threat. Kung hindi po isa yung pong babala or warning para po to stop the crime, para po hindi sila tutuloy sa kanilang mga maling masamang plano laban po kay VP Sara Duterte. So yun po ang layunin dyan, hindi po death threat. question would be, how does this affect the country? Let's start with the country first before the ratings of the vice president. How does this affect the country when it comes to foreign investors? You have the vice president threatening the president, the first lady, and the speaker of the house, and the Duterte clan is a formidable one, so to speak, right? In Mindanao and the Visayas, may sarili silang baluarte. If you are a foreign investor, what message does this say? Yes, Karen, medyo protracted na ito. Nung first time na nag-guest ako sa iyo, almost a year ago, sinabi ko open warfare na. Yeah. Since then, nag-hesitate na yung mga investors. Paano ba ito mag-accelerate? So bigyan ko po kayo ng mahalin tulad po natin ng isang death threat, isang active threat or grave threat na inyo pong pinapalabas. Kasi po mahalin tulad po natin yon sa yung pagbawas ng security personnel ng ating pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte. Ano po ang tawag ninyo doon, Mr. Llamas at Karen Davila? Yung pagbawas ng security personnel ng ating VP Sara Duterte. Kasi po, once na binawasan mo ang isang security personnel, security officer, yan din po ay isang masasabi natin na linuluwagan mo ang kaniyang seguridad. So yan po ay matatawag na active threat para po maluwag ang kaniyang seguridad. So tungo po sa kapahamakan. So yan po marahil yung mga pinapalabas ninyo na death threat, yung active threat, yan po marahil ang isang example sa isang active threat or grave threat or death threat. Kasi po hindi po natin lubos maisip o hindi po natin matanggap yung mga rason, yung mga alibay nila na kaya daw po binawasan ang security personnel ni VP Sara Duterte kasi po walang death threat kay VP Sara Duterte. So ano po yung mga sinasabi ni VP Sara Duterte ngayon? Kung wala po siyang death threat
na mga natatanggap. So yan po ang isang example ng isang grave threat, yung pagbabawas ng kaniyang security personnel. Linuwagan po ng mga oposisyon ang seguridad ng ating VP Sara Duterte tungo sa kapahamakan. Yan po kasi ang teori theory po kasi yan. Pag once na binuhasan mo ang kaniyang security officer ay para po maluwag ang kaniyang seguridad tungo sa kapahamakan. So yan po ang isang halimbawa na maituturing natin na grave threat or active threat or deep threat para po sa atin common sense. At isa pang example sa yung active threat or deep threat ay yung pong isang pulis na kanya pong tinangka or nag-attempt po siya bagsakan or ipitin ang ating VP Sara Duterte. Yung pag-transfer ni Attorney Lopez sa ospital. So may pulis doon nakitang-kita sa video na tinangka po niya na ipitin, nasaktan yung ating Vice President Sara Duterte. Na alam po niya na nandun pa yung ating VP Sara Duterte at pinagsarahan po niya ng pintuan. Yan po ay isa pong threat sa kaligtasan ng ating VP Sara Duterte. O decelerate. Nag-accelerate. Kaya ngayon, after niyan, mas lalong mag-hesitate ang mga foreign investors. Yung sinasabi ni Ambassador Babes Romualdez na may $100 billion na possible investment. No? Swerte na siguro kung 1 billion yung papasok. Dahil mag-hesitate sila, what's happening? Pero medyo masama ang epekto nito sa Vice President more than sa Presidente. No, yung continuing unraveling ng kanyang mga surveys, yung pagpapatuloy na pag-erode ng kanilang political base, tingin ko hindi mapipigilan. Halimbawa, yung call ni Harry Roque. Pinapalabas po ni Mr. Llamas na bumababa daw yung ratings, yung approval rating survey ni VP Sara Duterte. Ay nako Llamas, yung mga ratings, yung mga survey na yan ay hindi po talaga mapagkatiwalaan kasi po isa po yung business. Pira-pira lang po yan. Ng people power sa EDSA. Ang dumating wala pa 10 no? 2 nights ago. So, meron sa Davao mga 500 na candle rally the other night. Pero ibig sabihin wala siyang traction. No? But dahil hindi naman kilala ng mga tao si Zulaika Lopez why should they rally for her? No, ibang usapin kung magkakaroon ng impeachment. Tingin ko doon ang direksyon na nito. So let's talk about that. Let's talk about the impeachment. Threatening the president, is that an impeachable offense, or would you consider it to be treason? Because Sara Duterte in a press conference said that the president has actually committed 5 impeachable offenses. So she actually named those offenses. She claims that he's committed graft and corruption, etc., other high crimes, pero Congress won't act. Did Vice President Sara Duterte commit an impeachment? So, sabi po ni political analyst Ronald Llamas na konti law daw po yung mga DDS supporters dyan sa EDSA or sa mga nagrarally. So alam po ninyo, naghahanap lang po ang mga ka-DDS ng timing. Naghahanap po ang ka-DDS ng tiyempo. Kasi po once po na i-impeach po ninyo si VP Sara Duterte, dyan na po susugod ang mga ka-DDS. Dyan na po ninyo makita ang buong sambayan ng Pilipino na magrarally, na mag-people's power at magproprotesta. Yan po ang hinintay ng mga ka-DDS ng buong sambayan ng Pilipino, yung inyo ng
ipapa-impeach si VP Sara Duterte. Yan po talaga ang hinihintay ng mga taong bayan na mag-people's power para po sa katotohanan at hustisya. Offense. Definitely, Karen. I'm sure 100% na kung magkakaroon ng impeachment sa House, ito ay magiging bahagi ng articles of impeachment. Pero mas malaki pa yung impact nito halimbawa sa Senate. Dahil meron mga kakampi o sympathizers si Vice President sa Senate. Meron nga gustong ibalik yung kanyang budget na kinatay sa House. Tingin ko itong mga senador na ito ay nalagay sa spot. After nitong statement ni Vice President na i-assassinate niya yung Presidente, yung First Lady at saka yung Speaker. Kaya tingin ko ay lalong lumalaki yung possibility ng conviction sa Senate na dati ay medyo maliit. Dahil yung kanyang mga sympathizers sa Senate ay ngayon magdadalawa, tatlo, apat na isip paano siya suportahan. Halimbawa dito. So, yan pong mga statement ni Ronald Llamas po ay isa pong pang-uuto, panluloko sa mga senador. So, akala niya na makitid ang utak ng mga senador na yung mga sinasabi po niya ay kagatin ng mga senador. Hindi po yun mga makikitid ang utak yung mga senador, matatalino po yung mga lahat halos ng mga senador dyan na hindi po ninyo mauuto. Kasi po para pong inuuto ni Ronald Llamas yung mga senador. Sabi po niya na yung pagdagdag, yung plano daw na pagdagdag ng budget sa Office of the Vice President maano daw para daw hindi matuloy kasi po sa mga pinapahayag na debt na kanila pong pinapalabas laban po sa kay PBBM. So hindi po talaga kakagatin yan yung mga pag-uuto ni Ronald Llamas sa mga senador. Sa usapin sa budget. Dahil kung susuportahan nila yung Vice President, parang sinusuportahan nila yung threat laban sa Presidente, sa First Lady at saka. So yun po, pakinggan po ninyo yung kanyang explanation. Kinokonek po niya yung statement ni VP Sara Duterte laban sa tatlo. So, mayroon pong pag-attempt dito na kanya pong inuuto yung mga senador para po paniniwalaan si Ronald Llamas sa kaniyang mga sariling talinghaga, sa kanyang mga sariling opinion. Speaker. Very good point. That's a very good point. Ano yung mangyayari? Ito naman si Karen Davila. Nauto po niya si Karen Davila. Sabi po ni Karen Davila, very good point. Yan po ay tanong kung aabot ba yan, mauto ba ninyo yung mga senador? Yun po ang tanong. Kung kakagatin ba yan ng mga senador yung mga paliwanag at mga talinghaga ninyo dyan, Llamas? Nabawasan dramatically yung suporta niya sa Senate. Hindi lang sa usapin ng budget, kung hindi pag dumating doon yung impeachment. That's very interesting that you connected it to that. That you're saying that some senators who actually want to restore the. So ito naman si Karen Davila, napahanga po siya. Napahanga po si Karen Davila sa statement sa plano ni Llamas na i-connect yung pagbabanta ni VP Sara Duterte laban sa tatlong binabanggit niya.
budget, who were sympathetic to her, if you fight for restoring the budget that's actually tainted, no, with questionable spending and possible graft and corruption, it's now supporting her threat against President Marcos Jr. That's what you're Yes. saying now. So ito po, kung kanila daw pong dagdagan yung budget ni VP Sara Duterte sa mga senador to para daw sinusuportahan ng mga senador yung threat, yung death threat ni VP Sara Duterte. Ay nako, kinokonek po nila kaagad yung statement ni VP Sara Duterte na hindi naman yun konektado. Yung plano na pagdagdag ng budget ng Office of the Vice President sa mga senador ay noon pa yan. Pero po kinokonekta po nila kaagad para daw kung kanila daw sinusuportahan yung budget, yung dagdag budget ng VP Sara Duterte ay para daw sinusuportahan nila yung death threat ni VP Sara Duterte. Ay nako, talagang divert tactic po talaga ito para po hindi maituloy yung pagdagdag ng budget ng VP Sara Duterte. So nakahanap po sila ng lusot. Mahilig po talaga ito silang yung gusot ba, yung naghahanap ng gusot, naghahanap ng lusot. Ito talaga yung mga utak ng mga oposisyon. So they're Yes, put in a yes. tight spot. Now, I want to Yes. ask you this. Isn't it possible that the reasons that you have senators actually still sympathetic to the vice president is, frankly speaking, because in the last survey, she had a 35% rating for the presidency as a presidential vote. I saw a particular survey where she was tied with Rafi Tulfo. No, Rafi pareho Tulfo, nakita mo yun, yes. sir. Pareho silang roughly 30+%, pantay, tapos yung iba naka-single digit na. So if Rafi Yeah. Tulfo doesn't run or is not supported by Malacanang, and then you have Sara Duterte running, you have senators fearful, right? So they Yes. don't want to aggravate the situation with her. Yes, dahil kahit bumababa dramatically yung surveys ni Vice President, So naniwala po talaga sila sa mga survey na iyan na questionable po kasi po yung ibang survey po ay talagang napakataas ang survey ni PBBM. So isa po yung questionable kasi po yung survey na yan ay isa po yung business, pira-pira lang yan. Kung sino yung sponsor, ayan po ang napakataas na survey. At yung survey na yan ay hindi po sa buong Pilipinas. Instead, ate pong napag-alaman na yung survey is only 1,000, more than 1,000 people para po sa isang survey. More than 1,000 people na kanila pong tinatanong at yan na po daw ay equivalent sa population ng buong bansa. So talagang napakalabo po na more than 1,000, i-equivalent mo yan sa population ng bansa. Ituturing mo yan na population ng isang bansa, yung more than 1,000 na mga tao na tinanong mo. Yan po talaga ay malabong-malabo sa survey. Malabong-malabo sa katotohanan. siguro mahigit doble. Walang yung kalaban binabahan. wala pang kalaban. Yes, kahit doble yung binabahan niya, mataas pa rin siya. No? At tingin ko magbababa pa rin to. At ang tumataas ay si Rafi Tulfo. Ibig sabihin, naghahanap ng alternative yung tao. Yun yung ibig sabihin nun. Pero, I have to admit na mataas pa rin siya. Oo. Kaya yung ibang mga senador at saka ibang kongresista nag-hesitate dahil baka maapektuhan kung sila ay re-electionist o kung sila ay tatakbo sa 2028. Dahil alam mo naman ng mga senador, yan ay mga separate republics at kinakalculate
nila yung kanilang future survival. Kaya dahil isang voting block pa rin ng mga Duterte, ay nagbabalanse sila, playing both sides. Pero dahil sa sinabi ng Vice President, mahirap na mag-play ng both sides. Mahirap na mamangkak ng dalawang ilog. Dahil assassination threat na ito eh. Yun yung ginawa ni Vice President. Ikinanto niya yung mismo mga allies niya to make a position. At I'm almost sure, dito sa midterm, ang posisyon ng mga senador at saka mga kongresista is in support of the incumbent. Oh. No? Whether that is right or wrong is another thing. Pero in pragmatic terms, dahil sa ginawa ng Vice President, ay dun yung magiging direksyon. Kahit na, katulad nga ng sinabi mo, may ganung klaseng consideration itong mga So, yun talagang pag-iisip nila ay talagang assassination daw po sa PBBM yun, sa ating presidente. Ay nako, maling-mali po talaga. Hindi po talaga nila inalam yung buong statement, yung buong layunin, yung buong spirit ng statement ni VP Sara Duterte. Talagang sabi po ni Attorney Sal Panelo ay nako, mga abogado pa naman itong mga ibang mga oposisyon, pero po hindi nag-iisip ng tama at saka yung nasa batas. politiko. No? Dahil meron pa namang voting block yung mga Duterte. Pero lumiliit dramatically, Karen, lumiliit in spite of everything. Okay. Now, do you believe that the Vice President should be impeached? Well, mahirap magkaroon ng Vice President, the second highest official in the land, na ganyan yung mga actuations, na hindi man lang masagot yung mga simpleng tanong. Dahil lahat ito kasi could have been prevented kung siya ay umapir sa Kongreso, took the oath to tell the truth and nothing but the truth, na mismo yun ayaw niyang gawin, at sinagot yung mga tanong, paano ba nagastos ito? Pero kung ayaw mong sagutin, lumalabas yung suspicion na may anomalya talaga. Yung Kasi po, yung katanungan po is about a confidential fund. Kung talaga pong naghahanap ng patas na investigasyon ang Quadcom Committee, lahat po ng mga confidential sa ating mga pamumunuan ng gobyerno, higit sa lahat sa ating presidente, ay mayroon pong confidential fund. Sana po para patas, kung talagang hindi po sila namumulitika, kung talagang hindi po sila naninira ng tao, ay isama po nila, imbestigahan yung confidential fund ng ating presidente. Yan po ay tama para po patas at wala pong halong politika na iisipin ang taong bayan. Pero po, pag ang pangalawang pangulo lang po ang inyong inimbestiga about confidential fund, ay nako, yan po talaga ay isang pamumulitika at paninira sa mga Duterte. Kasi how come na iimbestigahan mo yung confidential, confidential nga yan from the word confidential, sikreto po yan sa mga pamumunuan ng pamumuno ng ating bansa. Yung kasi po lahat halos ng opisyal ng gobyerno, from president, vice president to congressman, to mayor to gobernador, ay mayroon pong mga confidential fund. Niya sa corruption sa House, sa presidente, pwedeng mas credible yun kung she came out clean. Kung sinagot niya yung mga simpleng tanong ng Kongreso about corruption sa kanyang opisina. Kung ginawa niya yun, mas credible yung kanyang mga banat. Pero dahil tainted siya, hindi niya masagot ang simpleng tanong, ay yung kanyang mga atake ay nawawala, nalulusaw. No, dahil nga siya ay tainted by anomalies, lalo na after ng COA disallowance report. No? So kaya yun yung nangyayari ngayon. Dito lang nang galing simpleng hearing, simpleng oath to tell the truth.
So yan po ay, inyo lamang pong opinion, Mr. Llamas, na nalulusaw yung mga banat ni VP Sara Duterte. In fact, kayo po ay nagagalit at napipikon sa mga banat ni Duterte. Wag po ninyong i-divert na nalulusaw at nawawala daw yung mga banat ni VP Sara Duterte. In fact po, sila po ay nalamangan po sa mga banat ng mga oposisyon. Hindi na nagawa, kaya nag-deteriorate, no? Okay, but then, isn't this already, let me just say, so that we have the other side here, political harassment? Yes. I've also asked Congressman this, hindi ba kasalanan ninyo in the first place na sa totoo lang, kayo rin naman ang nag-approve ng budget niya? Coming from the budget of former President Leni Robredo, right? Wherein there was no confidential funds. And suddenly, the Vice President now asks for roughly 600 million plus DepEd and the lower house. I mean, at the end of the day, they granted it to her without her being able to justify where she would spend it. Binigay rin nila. You know what I mean? It's like giving a kid chocolate when you knew it was bad for the kid. You know what I mean? So the truth of the matter is, aren't we all a victim also of politicking? The very practice that they did is what they are actually, because that's the issue of the Vice President too. Now I'm being Alam niyo po, talagang fair lang po yan. Matatawag po natin na fair yan kung ang confidential po ng ating Pangulo ay iimbestigahan din. Hindi lang po ang confidential ng ating Vice President. Yan po ay isang challenge ng mga Quadcom Committee. Sabay-sabay po nating imbestigahan, sabay-sabay po nilang imbestigahan yung confidential fund ng Presidente at confidential na fund ng Vice Presidente para po malaman po natin ang katotohanan. Ras, binigay nyo naman. Tama. Yung reality rito, Karen, dahil ito ay division of spoils. Nung nanalo yung Unity, united pa sila nun eh. Di ba? Noong 2022. Pero in spite of that, nakita na natin yung division, yung unraveling. Dahil wala namang substance yung Unity nila eh. No? Kaya nung nagkaroon ng division of spoils at hindi na ibigay yung ibang gusto. Halimbawa, gusto ni Vice President yung defense portfolio. Yeah. Gusto ni Doria Macapagal Arroyo maging speaker. Di ba? Gusto ng presidential sister, Amy Marcos, na nandun siya sa inner circle. Yeah. Nung hindi nangyari yun, nagsimula na yung away. Okay, Diba? what do you make? What do you make of Senator Amy Marcos? That was just visually confusing to many. I mean, there were issues in the family, but she went as far as to visit Attorney Zulweta, the COS of Sara Duterte, of the Vice President. What do you make of that already? Well, not surprising dahil it was a clear political statement at ginagawa na niya ito despite. So para po sa akin, mga ka-DDS, mga kababayan, mga kapatid, yan pong ginawa ni Senador Amy Marcos ay hindi po talaga yung sinasabi ni Llamas na namamangka sa dalawang ilog. So para po sa akin, mali po yan kasi po para pong nakikita ni Amy Marcos na mali po ang kanyang kapatid. Para pong nakukonsensya si Amy Marcos kung gaano binigyan sila ng importansya sa panahon po ni PRRD. Ano po yung treatment sa kanila sa panahon ni PRRD. Talagang ano po sila, minahal po sila, hindi po sila kinalaban ni PRRD. Pero pag yung mga Marcos na ang nakaupo ay talaga kinalaban po ni PBBM ang mga Duterte po. Para po kay Amy Marcos, hindi po tama yun. Nakukonsensya po si Amy Marcos sa mga ginawa ng kaniyang kapatid. last 2 years.
years. No, malinaw ang kanyang sinasabi ay malapit ako sa mga Duterte. Sinubukan niyang mamangka sa dalawang ilog. Ang tingin kasi niya, Marcos naman yung kanyang apelido, so hindi naman siya talaga i-abandon ng mga Marcos supporters dahil Marcos yung kanyang apelido. Pero ang mas political calculation for her ay lumaro sa mga Duterte na siya yung nagkumbinse kay Sara na tumakbo as vice. So may ganong klaseng hugot at pinanggagalingan si Amy. Ang problema, sa ganito tinatawag natin a year ago na open warfare at sa ganitong sitwasyon na assassination na yung pinag-uusapan, may hirapan ka mamangka sa dalawang ilog. Pagsususpetsahan ka ng both sides. At eventually, dahil re-electionist ka, baka it might cost you. Tingin ko, delikado siya sa election na ito. So yung kanyang pamamangka sa dalawang ilog will definitely cost her this election. Posibleng matalo pa siya. Posibleng matalo si Senator Yes. Amy Marcos? Yes. Naniniwala kayo? Yes. Then, the possibility is there. Dahil bumababa rin siya sa surveys, no? Bumababa rin siya. Binabanatan siya ni Panelo at saka ni Baste Duterte, di ba? Dahil sa usapin ng namamangka. So, ito talaga si political analyst Ronald Llamas. Ay nako, iwan ko ba kung yung mga analyst niya ay talagang tugma. Kasi po, talagang naniwala po siya sa statement ni VP Sara Duterte na assassination daw yung turing na statement ni VP Sara Duterte. Yun po ay paniniwala at opinion at analyze ni Ronald Llamas na talaga pong mali at wala po sa katotohanan. Sa dalawang ilog, at the same time, umalis siya sa administration's lane, di ba? Umalis siya at bumabanat siya sa administrasyon. Kaya yung kanyang calculation na siya ay Marcos pa rin at dadalhin pa rin siya ng supporters sa mga Marcos, baka that won't hold water, no? Kaya sinasabi ko, delikado siya dahil bumababa siya sa surveys. Kung ikaw ay nasa last four, very vulnerable ka sa paglaglag ng both sides. Okay. So my last question is, what should the president do? Clearly, he personally has been ignoring, right, the statements made by Vice President Duterte. But what should he do? And how do you see this political drama ending? Well, yung president, to show that siya ay malakas, to show strength, dapat sumagot siya. Pero yung kanyang personality, alam naman natin, Karen, ay passive-aggressive at saka conflict-averse. Kaya ang sumasagot ay yung mga tao niya. Sumagot ang Armed Forces of the Philippines, sumagot ang Presidential Security Group, sumagot ang Philippine National Police, sumagot ang League of Municipalities, etc. Nung binanatan, nung sinabi ni Vice President na huhukayin yung kanyang tatay at itatapon sa West Philippine Sea, ang sumagot ay yung Nasabi po ni Ronald Llamas noon na mga kukuha ng tao para po dipinsahan, magbabayad ng tao para po dipinsahan ang kanilang sarili. So yan po ang tinuturo po ni Ronald Llamas na diskarte na strategy na kukuha ng tao para po dipinsahan ang sarili, magbabayad ng tao para dipinsahan ang sarili. kanyang anak, si Sandro Marcos. So mukhang ang kanyang conduct ay hindi sumagot. Pasagutin yung kanyang mga supporters. Pero sinasabi ko, kung ako ay siya, sasagutin ko to kahit papano to show strength. Paano ito matatapos? Tingin ko yung tatlong Damocles sword sa ulo ng mga Duterte ay bababa na. The government will go for the jugular. Impeachment, which means na hindi na pwedeng tumakbo for any elective position forever ang Vice President kung siya ay makukonvict. Mga cases laban sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa ay baka isampa na sa korte. Medyo serious cases yun, non-bailable yun. At ikatlo, yung International Criminal Court na posibleng dumating sooner than later in the next few months. So, kwanto survival yung So hindi na po natin patulan yung mga analyze
ni Ronald Llamas, mga kababayan, mga ka-DDS. Kasi po klarong-klaro na ito po ay political analyst ni Marcos. So talagang nasa opposition po ito na panig. So wala po tayong makukuha dito kasi po ito ay sinasabi nila na ito po ay hired trolls. So hayaan na po natin siya kasi po kanya po yung panindigan, kanya po yung mayroon po siyang karapatan na magsabi ng ganyan kasi po sarili po niya yan eh. Pataya dito sa tatlong Damocles swords sa kanilang mga ulo. Oo. Tingin ko, either mag-hesitate yung gobyerno na medyo makakasamba sa kanila or they have to go for the jugular. Yeah. Tingin ko yun yung magiging direction nila. Okay, now, That will before we resolve end, this issue. okay, I think you said that well because I think is President Marcos Jr. the kind of leader? I don't know if Malacanang is watching to go for the jugular. I mean, when you think of recent history, right? You had former President Erap Estrada impeachment trial, right? There was a walkout, but at the end of the day, there was an impeachment trial. He was impeached. Number two, the late President Noy Aquino, right? Actually Yes. supported the impeachment trial against a sitting Chief Justice. You had some sectors that said, grabe, ang sama naman ni Pinoy, did he have to do that? You remember? But he went for the jugular. Now, does President Yes. Marcos Jr. have it in him? Kasi po once na kanila pong ipagpatuloy itong impeachment laban po kay VP Sara Duterte, dito na po makikita ang laban. Dito na po lalabas yung mga sambayanang Pilipino sa EDSA na mag-people's power para po sa katarungan, para po sa kapayapaan, para po sa kalayaan ng ating bansa. So yan lang po talaga ang iniintay ng bawat sambayanang Pilipino na yung darating na panahon na ipa-impeach po nila si VP Sara Duterte. Is it in him to do this? Because when Pinoy did that, it was surprising for many people, right? Many people said, oh, he's so vindictive. But at the end, it was surprising he did it and Corona was impeached. But does President Marcos Jr. have it in him? Because you have close sources that say, and I'll use this word, he's very nice. That's what they say, right? You have sources that say he's very nice. So, does he have, right? Does he have that in him? Yes, pero tingin ko iniisip niya ngayon yung survival mismo ng kanyang political project. Yung survival mismo nila as a family. Dahil kung mag-survive ang mga Duterte beyond the midterms, no? Kung hindi mangyari itong mga Damocles swords, na yung mga Duterte will be the one going for the jugular. It will be hell to pay. No, knowing the Duterte, gagantihan sila niyan. At hindi simpleng legal cases ang gagawin ng mga Duterte against them. Kaya tingin ko naiisip na rin ito ni Presidente at yung nakapaligid sa kanya. Yung mga nakapaligid sa kanya, the First Lady, na diretsuhin na natin, the Speaker, might go for the jugular. Dahil yung kanilang survival ang nakataya rito at yung survival ng kanilang mga anak. No? Kaya survival fight na ito. So re-raise back po talaga ang mga ka-DDS at mga Duterte sa mga ginagawang pang-aapi at sa ginagawang panloloko nila sa taong bayan at sa mga ginagawa nila na mga padliling lang. Talagang yung panahon na ang magsasabi. Ito katulad ng sinabi ko nung unang guesting natin dito, this is already a survival fight. Kaya tingin ko naiisip na rin yan by the president. Pero yung talaga magde-decide are the people around him. No? Tingin ko, di ba nakita naman natin, sino ba ang openly bumanat sa Vice President early this year? The First Lady. Di ba? Yung speaker nagsalita na. Di ba? Kaya pala ito survival fight na.
No? Kung if they don't go for the jugular, kung merong kukurap, kung merong magbiblink, yun yung talo. That's a good one. Okay. Kung sino magbiblink yun ang talo. And if you don't go for the jugular, it's dangerous after the midterm elections and the next elections. Right? Yes. Yes. Lalo na, Okay. sabi mo nga, Karen, medyo mataas pa rin ang Vice President. Kahit dramatically bumababa siya. So, yung mga politiko, alam mo naman, very cynical yung mga politiko, pupunta sila doon sa top 1, top 2 Exactly. to secure their future. So, ang mga strategy naman po ng mga oposisyon ay itong dito naman sila po titira sa survey. Dito po sila magda-divert tactic sa mga survey. So, kasi po pinapalabas po nila na bumababa yung ratings survey ni VP Sara Duterte. Ay nako, hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniniwala sa mga survey na yan. Kasi po ang totoong survey po ay yun talagang makikita natin na sinusuportahan po ng taong bayan ang ating VP Sara Duterte at ang PRRD. 2028. So baka maging lame duck na ang presidente at saka ang speaker after the midterms kung magsusurvive ang mga Duterte. No, mag-shift ng loyalty yan. No, at definitely, no, there will be hell to pay kung mag-survive ang mga Duterte. On that note, political analyst Ronald Llamas, thank you so much for joining me today. As always, So magbabayad po talaga yung mga Marcoses sa kanila pong ginagawa sa mga Duterte. Marami pong salamat sa inyong panonood mga ka-DDS, mga maisog supporters at saka buong sambayan ng Pilipino dito po sa ating programa The Commentator. So hanggang sa muli po sa ating gagawing video. Welcome po kayong lahat dito mga kababayan ka-DDS at paki-share po at paki-like at paki-subscribe na rin. Marami pong salamat.